Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas po, vlogger, broadcaster from Bicol. Pag-usapan natin po yung mga balita ngayon kasi yung isa mga kababayan sa co-accused sa kasong qualified human trafficking ni Attorney Harry Roque, nasilo na po ng ating mga authorities sa Pampanga. Ayan, sabi dito sa balita ng abogado.com.ph, Harry Roque's co-accused in qualified human trafficking case apprehended in Pampanga. Sabi dito sa Inquirer, one of Roque Ong's co-accused in Pogo case arrested in Pampanga. Nagsisimula na po ang hantingan. Tumakbo na kayo habang may lupa pa na pwede ninyong takbuhan. O diba? Itong si Harry Roque, oy, Harry Roque, i-maximize mo na yung pangangantsaw mo. Diba? Kantsawan mo ng kantsawan, itudo mo na. Yung pangangantsaw sa ating Pangulong Bongbong Marcos, kay Lisa, kay Martin Romualdez, isagad mo na habang malaya ka pa. Darating din ang panahon ng paniningil sa iyong mga pagmamalabis. Walang tigil si Harry Roque sa pangangantsaw po. Para ng abnormal. Hindi mo naisipin na siya ay isang abogado. Kahiyan sa propesyon mga kababayan ng mga abogado. Ngayon lang ako nakakita ng ganito mag-behave mga kababayan na isang abogado, international lawyer pa siya. Yan ang kanyang pinagmamalaki. Tingnan ninyo si Harry Roque. Ito mga post niya sa kanyang page sa Facebook. Bangag. Ngiwi. Butod. Dinaya mo man ang eleksyon, asar ka pa rin sa amin. Wow, bye. Parang mga paslit mga kababayan. Mga abnormal. Wala ba akong nakitang ganyan na mga abogado? Other than si Atty. Harry Roque, tapos yung mga DDS po, kung umasta, parang mga kalalabas lang sa Mandaluyong. Itodo nyo na ang inyong pangangantsaw sa ating Pangulong Bongbong Marcos kasi nalalapit ng paghuhukom. Yan yan, Mr. Maravillas. Parang yung judgment day na ng ating Panginoon. Kasama yan, mga kababayan. Kasi mismo yung ating Panginoon ang nagbabala. Sabi ni King Solomon sa Proverbs 18, verse 21. I-check po ninyo. The wisest man on earth, King Solomon, the tongue has the power of life and death. And those who love it will eat its fruit. Napaka-powerful po yung ating dila. Yung mga lumalabas sa bibig, tulad ng mga lumalabas sa bibig ni Harry Roque, saka ni Sara Duterte, saka ni Digong, yon ang nagpahamak sa kanila. Kaya si Digong nakakulong, si Sara na-impeach, at si Harry Roque, mga kababayan, ang kanyang itinatanim na walang tigil sa pangangantsaw. Malapit niyang anihin ang kanyang mga itinanim na mga masasama. Tumakbo ka na, Harry Roque, habang may lupa. Magtago ka na sa puwit ng inyong nanay. Isa na po yung nahuli ng ating mga authorities sa mga co-accused. Sabi sa 1 Peter chapter 3 verse 10, for the eyes of the Lord are on the righteous, and His ears are open to their prayer. But the face of the Lord is against those who do evil. Nakadungaw po kay Atty. Harry Roque, yung ating Panginoon, habang nangangantsaw sa ating Pangulong Bongbong Marcos. At sinasabi niyang, bangag. ngiwi. Pero yung ating Pangulong Bongbong Marcos, mga kababayan, hindi man affected. Nandun kasama si First Lady Lisa Marcos. Nagtatrabaho. Nasa 46 ASEAN Summit sa Kuala Lumpur.
abang patuloy na naninira, nangangantyaw itong si Atty. Harry Roque. Itong walang tigil niyang pangangantyaw, mga kababayan. Bangag, bangag, bangag. Tuwang-tuwa sila. Bangag, bangag. Ngiwi, ngiwi, ngiwi. Ngiwi, ngiwi, ngiwi. Yan o, May 25 pa lang, kahapon. Putod, putod. Putod. Dinaya mo man ang eleksyon, asar ka pa rin sa amin. Bye. You see, mga kababayan, nakadungaw sa inyo ang ating Panginoong Diyos Aba sa langit sa inyong kasamaan. Sabi ko sa inyo, siya, Atty. Harry Roque, pag kinaladkad na to finally ni General Torre, baka maihi ito sa kanyang salawal. Tingnan natin kung makapag-ngiwi, mangag-mangag pa siya. Makapangantsaw pa siya, mga kababayan. Kailangan pusasan talaga po ito. Tapos pag nakulong, kasi non-bailable offense, mabigat, qualified trafficking, mga kababayan, yung kanyang kaso. Habang nasa kulungan, para hindi makatakas, lagyan po ng ng kadena na may yung tulad ng mga panahon, may ganyan. Feet shackles po. Grabe naman niya, Mr. Maravillas. Parang yung panahon pa ng ng Roman Empire. Panahon ng mga Romano. Para matuto itong si Harry Roque. Tingnan natin kung makapagsayaw-sayaw pa siya habang may feet shackle siya. Na ganyan. Diba? Grabe kung makakansyaw po, makapanira sa ating Pangulo. Deserve niya yung ganon. Para mawala yung yabang niya. Ayan grabe po kung magyabang si Harry Roque. Support her. Dapat talaga umagos ang dugo dahil sa kawalangyaan nila. Matindi. Ako nga winawalangyaan rin nila. Gusto ko rin ng bloodbath. Kung nandyan ako, dalawa kami magba-bloodbath. Okay? Kung nandito daw siya sa impeachment trial, dalawa daw silang magba-bloodbath ni Sara Duterte. Umuwi ka na kasi. Tamang-tama, pag-uwi mo, may pending warrant of arrest ka na rito para hindi na mahirapan pa yung ating mga authorities. So ito yung pag-serve, mga kababayan, ng warrant of arrest. First of the 51 accused in human trafficking case filed versus Harry Roque. Tapos si Cassandra Ong. Panoorin natin itong video ng CIDG as published by Manila Bulletin. Ako po ba si Sir Marlon D. Punson? Yes, sir. Ako po si Batapang Gamis Bardaran ng CBD Region 3. Ay po ay may warrant na robust from the Legal Trial Court and the Legit Personal Name ito base po ang violation of RA 9208 as amended violation of Section 4 violation of Section 6 sa Gamit Act Number 9268. Ay po ay may kapatang manahimik ang kasawalang libot. Lahat ng yung sabihin ay maaaring gamitin pag wala masinsan mga bunga. Dinasahan po ng Miranda rights ng mga agents ng CIDG. So sabi dito sa balita, police have arrested one of the correspondents of former presidential spokesperson Harry Roque in a qualified human trafficking case tied to an illegal online gambling operation in Pampanga. Si Mardon Fancion, 62 years old, was arrested on May 22 in Barangay Tabon, Mabalacat City by operatives from the PNP Criminal and Investigation and Detection Group, Regional Field Office 3, in coordination with local police. Si Poncion is among the 51 individuals kasama si Harry Roque at yung negosyanteng si Cassandra Ong na nahaharap sa multiple charges for their alleged roles in trafficking activities linked to the now shattered Pogo Hub, Lucky South 99 Outsourcing Incorporated sa Porac.
Si Foncion, a resident of Antipolo City and former operations officer of the security agency assigned to the Pogo site, is subject to 2 separate warrants for qualified trafficking in persons, both issued by Angeles City Regional Trial Court, Branch 118. The second warrant covers 10 counts of trafficking, all non-bailable offenses. So ito nangyari after na ilunsad ng PNP yung nationwide manhunt under Oplan Pagtugis para hulihin itong 51 mga akusado. Sabi po ni General Nicolas Torre, Director ng CIDG, itong pag-aresto demonstrate the police force resolve in pursuing fugitives. Kaya, Atty. Harry Roque, i-maximize mo na, itodo mo na ang pangangantyaw. Pasa saat, mapoposasan ka rin, mahulog ka rin sa kamay ng ating mga authorities. Hindi papayag si General Torre na paglaruan ninyo ang batas. Kung si Digo nga na mismong amo ninyo at yung spiritual advisor niya na si Pacquiao hindi umubra kay General Torre, ikaw pa? Di ba? Tingnan natin sa loob ng kulungan pag nahulog ka na sa kamay ng ating mga ahente ng CIDG. Kung makakapag-antyaw ka pa ng bangag, ngiwi, butod. Baka asawahin ka nun sa kulungan, asawahin ka ng mga kasama mong detainees. Di ba? Si Atty. Harry Roque, mga kababayan, imbes sarapin yung kanyang kaso, yung kanyang asunto, sige pakialam po sa kung ano-ano mga issue. Gusto niya kasi pagtakpan yung kanyang mga kasalanan. Pati sa cabinet revamp po, pinangingialaman niya, Harry Roque blames cabinet collapse on Tambaloslos and Lisa Marcos friends. Nung panahon po ng amo mong si Digong, wala kayong sinasabi. Yung cabinet revamp po, ginawa din ninyo, di ba? Ginawa din ng amo mo. Pero wala kayong ganitong mga reactions kasi kayo yung may gawa. O ito yung report ng News 5. News 5 Digital. Ano sabi rito? Alam nyo ba, courtesy resignations para sa presidential appointees ipinag-utos ni ex-President Rodrigo Duterte noong Agosto 2016. So sa inyo, ang courtesy resignation na ginawa, ipinag-utos ni Digong nung panahon niya, walang problema sa inyo kasi kayo yung may gawa. Yung ating Pangulong Bongbong Marcos, sa inyo masama. Collapse na ng cabinet ang tawag ninyo. Ayan, sabi dito. Hindi na bago ang utos na courtesy resignation ng mga Pangulo ng Pilipinas sa kanilang gabinete. Sa bisa ng Memorandum Circular No. 04 na nilagdaan ni dating Executive Secretary Salvador Medialdea noong Agosto 22, 2016, pinagsumiti rin ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ng courtesy resignation ang mga itinalaga sa ilalim ng kanyang administrasyon. In view of the President's desire to rid the bureaucracy of corruption and to give him a free hand in achieving this objective, all presidential appointees are hereby directed to tender their resignation, their unqualified courtesy resignation na kasaad sa memorandum. Ayan o. Sa kanyang direktiba, may ilang exceptions ang dating Pangulo kung saan hindi pinagsumiti ng courtesy resignations ang newly appointed cabinet secretaries, undersecretaries at assistant secretaries, kabilang na ang presidential advisors o assistants. Iba pang opisyal sa executive department, kabilang ang state universities and colleges, GOCCs, na inappoint ng incumbent president, career officials as defined by the civil service laws, rules, regulations, members of the judiciary, constitutional commissions, ombudsman, etc. Ilang opisyal na prinoproseso pa lamang ang appointment bago pa man ilabas ang memorandum. So anong problema ninyo?
Noong panahon ni Digong, nag-utos din siya na mag-submit ng courtesy resignation yung kanyang mga cabinet secretaries. Noong panahon ninyo, wala kayong komento. Pero ngayon, may komento na kayo. Anong klase mga pag-iisip ninyo yan? Ba't nangingialam kayo sa mga desisyon ng ating Pangulong Bongbong Marcos? Unang-una, tapos na yung panahon ninyo. Ba't kasi kayo nangingialam? Di kayo niyan nahihiya? Pinagbigyan na kayo na patakbuhin ng maayos ang ating bansa. Naayos ninyo? O di ba? Nalubog tayo sa utang. Yung may pinakamaraming pagkakautang mga kababayan. Iniwan pa yung utang sa administrasyon ng ating Pangulo. Pagkatapos, turo kayo ng turo. Yan ang problema sa inyo eh. Tapos sasabihin ninyo, pinakamagaling na Pangulo si Digong. Doon nga lang sa flagship program niya, yung War on Drugs. In 3 years, 14 billion lang na amount ng droga yung nakumpiska ninyo. Bloody war on drugs pa. Pero sa ating Pangulo, bloodless, in 3 years time, 43 billion na triple. You see? Pagkatapos sasabihin ninyo, mas magaling si Digong sa ating Pangulo. Saan magaling? Kung mas magaling si Digong sa ating Pangulong Bongbong, di sana hindi siya dyan nakakulong sa dahig. Di ba? The fact na nakakulong siya sa dahig, ang ibig sabihin, mas magaling yung ating Pangulong Bongbong Marcos kasi yung war on drugs niya, walang masabi yung international community, yung mga human rights organizations, may pagrespeto sa karapatang pangtao ang ating administrasyon. May insulto kasi kayo kasi ang daming maling ginawa yung inyong leader, napapahiya sa achievement and performance ng present administration. O di ba? Huwag kami Atty. Harry Roque. Kaya advice ko sa iyo, itudo mo na yung pangangantyaw habang may panahon ka pang magsayaw-sayaw. Kasi pag nahuli ka ng ating mga authorities, malamang yung sinasabi mong bloodbath, hindi bloodbath ang mangyari sa inyo o maligo sa dugo, kundi sa ihi sa loob ng kulungan. Maliligo kayo sa ihi sa loob ng kulungan. Yon ang magiging amoy mo. Amoy ihi. Mapanghi. Di ba? Sabi ng DOJ, the trafficking operation na niya involved syndicate activity conducted on a large scale. Prosecutors noted Roque's inclusion in the case was based on evidence pointing to his active participation in the furtherance of the illegal activity. Roque, who is currently seeking asylum in the Netherlands, has dismissed the complaints filed against him as persecution. Persecution mo dyan. Umuwi ka na rito, harapin mo yung kaso mo. Kasi hindi po ito persecution, prosecution po. Sabi ni Atty. Harry Roque, yung cabinet revamp daw, PR man lang daw ng ating Pangulo. PR lang yan. Palitan mo man ang gabinete, palpak pa rin. Ikaw ang pumili sa kanila. Pinili mo kung sino ang sipsip sa'yo, kung sino ang malakas kay Lisa, at kung sino ang malapit kay Tambaloslos. Hindi mo naman inisip kung meron silang sapat na kakayahan para gampanan ang kanilang mga trabaho. Kaya ngayon, anong nangyari? Bagsak ang performance, sablay ang serbisyo, at puro kapalpakan ang resulta. Alangan man yung pipiliin po ng mga cabinet secretaries, alter ego ang ibig sabihin ng mga secretaries. Kaya kayo nagagalit kasi yung mga tao ninyo sa gabinete, cleansing na, pinurge. Kaya kayo nagwawala. Kasi yung mga nandyan na iba, in-appoint nung nasa unit team pa, mga tao ninyo. O ngayon, pinag-resign sila lahat at yung mga kakampi ninyo sa gobyerno, kakalusin lahat ng ating Pangulo. Kaya kayo nagwawala. Isinasabotay po ang takbo ng ating administrasyon. At yung iba dyan, yan ang source ng mga paninira. Yung tinatawag ni Marlicang mga puting ahas niya. Kaya nagwawala siya, no? Nagwawala si Harry Roque. I-focus mo na lang ang panahon mo
doon sa kaso mo. Huwag ka nang makisawsaw pa sa problema ng gobyerno. Lumipas na yung panahon ninyo. May sarili kang problemang kinakarap. Problema na yan ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Hindi ninyo problema. Kami nga hindi kami namumroblema. Kayo man lang na mga DDS ang namumroblema kasi gusto ninyo iluklok si Sara Duterte. Hindi na makapaghintay sa 2028. Huwag kami Roque. Umanda ka na lang kasi pasikip ng pasikip ang mundo mo. Yan dahil sa mga kabalbalan ninyo. At itong ating programa mga kababayan, atid sa inyo nitong ating mga sponsors. Fairmax Firming and Lifting Cream. Pinapay po sa mga pulses in affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito sa mukha naman yung application, anti-aging, Automax po siya. Ito ay Glow 60 mga kababayan. Whitening po siya. Made in South Korea. Ito naman po, Nengxia Red Mix Fruit Drink. Gawa po siya sa goji berry. May anti-cancer properties po siya. At sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab ka rental din po kami. At bills payment po sa aming office. At saka sa mga mahilig po sa mga imported bags, manood po kayo sa live selling ni Madam Aileen Rosales sa kanyang Aileen Closet po. Pati mga shoes, ito yung kanya po. Ito yung kanyang page. Kita ninyo, napakagandang mga online selling po siya. Si Madam Aileen Rosales. Cellphone number niya po 773-798-7816.